Diyos sa Zion ay papurihan, dapat nilang tugdin doon ang pangakong binitiwan. Pagkat yaong panalangin nila'y iyong dinirinig, dahilan sa kasalanan lahat sa iyo ay lalapit. Bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig. Gayunpaman, patawad mo'y aming pa rin nakakamit. Silang mga hinirang mo upang sa templo manahan, silang mga pinili mo'y mapalad na tuturingan. Magagalak kaming lubos sa loob ng templong banal, dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. Kami iyong dinirinig. Tagapagligtas namin Diyos, sa kahangahangang gawa kami iyong tinutubos. Kahit sino sa daigdig, sa ibayong karagatan, may tiwala silang lahat sa taglay mong kabutihan. Sa taglay mong kalakasan, mga bundok tumatatag, dakila ka't ang lakas mo ay sa gawa na hahayag. Ang ubong ng karagatan, iyong pinatatahimik, pati along malalaki sa panahong nagngangalit. Maging mga kaguluhan nila, mga nagagalit, dahilan sa ginawa mong mga bagay na dakila, natatakot ang daigdig at ang buong sangnilikha. Bunga nitong ginawa mo sa galak ay sumisigaw. Buong mundo, kahit sa ang sulok nitong daigdigan, umuulan sa lupain. Ganito mo kinalingan, umuunlad ang lupa, tumatabay ang lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinain. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayan na pag-ulan ay lumambot ang lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan. Naghahari ang galak sa lahat ng kaburulan. Gumagala ang tupa sa gitna ng kabarangan, at hitik na hitik naman ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit sa galak, sumisigaw. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Amen! Purihin ng Diyos! Purihin ng Diyos! Hallelujah! Give you glory, Father in heaven. Amen! So, tayo po tutuloy na. So, sa ating pasasalamat. At lalo na yung mga awitin ng pagsamba. Anyway, handa na ba ang lahat para magbigay papuri at pasalamat? At kung kinukulit niyo pa ng konti, ang inyong mga sasabihin, uunahan ko. Glory to God. So, ang una po ay gusto kong pasalamatan ng Panginoon kasi nung isang 2 week nito nakaraan, sabi ko, Lord, bababad ka ng konti ko. Although hindi ko magawa talaga ng napakababad yung sarili ko sa Panginoon. Tsaka sa panalangin, salita niya. Kasi nga yung schedule ng katawan ko ay medyo talaga ina-adapt ko hanggat maaari, ina-adapt ko sa talagang yung kailangan. Everyday duty and everyday schedule. Sabi ko, Lord, magbangon ko. Kahit antok at sakit na ulo, antok ako magbangon ko. Uupo ko sa side ng bed tapos purihin ko Panginoon kahit sa sandali mo. Alam niyo po ba ang naging result? Lahat ng kausap ko, pinikwentuhan ko ng Bible, halos lahat na nakakausap ko. Pinikwentuhan ko pa. Pag naisip ko katulad sa Riyan, sabi ko, may bago kami ngayon. Sabi siya si Joshua. Wow, Joshua! Alam mo ba yung ibig sabihin ng Joshua? Kasi, talagang sabi ko, nakita ko lang, thank you, kasi nga nag-flow yung spirit mo. Later on, pag-uwi ko, siguro sa pagod ko na rin, ito sa bagay na tinuturo din sa akin ng Panginoon, kailangan talagang mapagbantay ako. Ay, yung papasok pala, parang dahil antok at pagod, medyo naano ko na yung isang red light medyo na halos mapit ko, hindi ko alam kung napicturean ako. Pag napicturean ako, malalaman natin, pagsisingilin na ako ng munisipyo ng Manila. At
Tapos pag-uwi ka ng Friday, halos muntik-muntik ka na rin. Kaso nung pauwi na ako, na talagang gabi na, kasi dumaan kami sa FMB ng ating boss. Pinunta namin si Tony Mario doon ng sandali. Tapos sabi ko medyo, ano na, so, kwentuhan ng konti, kamustahan. Anyway, pag uwi ko gano'n, ayun, yung pagtawid ko ng ano, na-beat ko yung, actually gumaganon kasi siya eh. Ngayon, iba na yung slide, yung gumaganon siya ng 5 beses yung green. So, nung gumaganon na, sinagat ko. Pagdating ko sa tulog, eh, bakit? Usually, walang tao doon eh. Ngayon, pinara na ako, mayroon na palang ano doon, yung public officer, public office something-something, yung poso, parang poso, for the public office. Tapos, ito na ito. Wala. Saan kaya yun? Ang tagal. So, baka nagkamali ako, hindi siguro. Baka nagkamali din siya. O kaya baka sabi niya, oh, ako na kasi, ano naman na, kalahati. Ayun, umandar ako. Nung umandar ako, medyo banda-banda ron, may doon sumunod. Yung pala, para idagdag yun sa violation ko na hindi ako tumigil, pinara ako. Yung pala, may violation din yun. Tapos, hinabol niya ako, ano na naman, violation. So, 3 violation. So, nung ina-add niya ng gano'n ng violation ng tuluan, maaabot ng mahigit 4,000 yung sasabihin na itong sisingilin sa akin. So. Naghahanap ako ng, ito naman. So, forgive me, yun ang aking siguro sa sarili realization, naging bali ko na rin yung mag-bribe. So, sir, baka naman pwede pakiusap. So, nisip ko saan ako dudukot ng pera. Wala akong pera ng cash sa bulsa. Alam mo. Pero biglang nag-flash naman ko. Meron ka sigil sa sideline mo. Sa basahan na sideline. Nako, ito mo, 10 pesos, 5 pesos, nakuha pa doon sa Tapos ang akala ko pa dahil sa madilim, kasi merong 1,000 na. Naingabot kong kasama yung 1,000. So, hindi ako makatulog sa asar ko, tapos pag dinidil ako ni Lord, tapos ako naman, tapos pinipilit ko, thank you Lord, thank you Lord. Alam ko, mayroon bang sinasabi nila ng gano'n naman. Kino-correct sa akin. Anyway, pag nakatulog din naman ako, masagsasasan. Thank you Lord. Hayaan mo na, binibigyan naman. Parang sinasabi, iniisip ko, dinidinig ko na yung sinasabi ni Lord na, hayaan mo na, bibigyan ka naman ng sobra-sobra. Kaya lang masakit ang loob ko kasi, siyempre, naramdaman ko yung, ang hirap kumita, ang bigat-bigat ng mga basahan, hindi tayo mo sa isang basahan, 5 pesos. Tapos, ano pa yun, babarating pa yun ng mga kakusina, ng mga tumitingin at bumibili. Yung sa 3 basahan na meron akong kita na 15 pesos, naging 10 na lang kasi ginagawa ko 3, 4, 100, ganyan. Pero merong kliyente doon, isa sa mga blessing, yung kliyente doon, ako si Ma'am Ben, parang din mga bagay sa inyo, Ma'am, natitinda ng basahan. Sabi ko, hindi, okay lang po yan, walang problema. Wala sa itsura yan, Ma'am. Sabi ko, tapos bumili siya. Ay, sabi niya, babawasan mo pa yung kita mo. Ang ginawa niya, yung 3 basahan na 210, mas 35 isa, di ba? 210. Kasi ayaw niya ng 200 lang. 210. Binigyan pa niya ako ng 250. Yan. Okay, tama sa God. Praise the Lord. Pero later on, after that, yun naman ang nangyari. So sa parang ang sakit ng loob ko, no ba yan, Lord? No ba yan, Lord? Sinasabi niya sa susunod, Lord, promise. Alagay, itatry hard ko. Sige, kung mahuli, para maging very worry ako of my environment. Kaya sabi sa akin ng kapatid natin, tagal-tagal mo na nagdadrive, lagi mo napipik yung red light. Ewan ko ba, hindi ko galing tumingin ng red light, basta, sige, lang lang drive. So, yun ang lagi kong violation. Ma'am, kakansilahin na yun. Hanggang sa dami ng violation ko, tapos sabi niya, tapos kakansilahin na to, ma'am. Kasi cancellation na. Sabi ko, sir, baka pwede lang pakiusap. Kaya una, saan pa galing, ma'am? Napakalayo. Sabi ko, saan po napakalayo din sa Montalban ng Quezon City. Ay, ganun ma'am. Sige. Sabi niya, sige na. Sabi nga, ito na. Kasi nakatingin yung visor ko, gano'n. Naalala ko yung sales ko. Pero hindi ko naalala na may 1,000 doon. Basta ginanong ko lang. Sir, 5 lang pakiusap ko sa inyo. Sige na. Dali mo. O, itupi mo.
Natatawa ako sa sarili ko, bakit gano'n? Sabi ko, kalokohan ng isang kakaya. Anyway, I confess, forgive me, Lord. Anyway, kaya lang siya. Pagdating nun, isip ko, meron na pala akong singil ng 2,000. Saan ako dyan? Tinignan ko, wala. Sabi ko, nadama. Pero kinabukasan, inaliw ako ng Lord. Pagsakay ko ng kotse, nandun pala nalaglag sa ilalim ng pa. Eh di may budget for the weekend. Hallelujah. Minsan sa pagtuturo, kung kailan mo, gano'n talaga, kung kailan mo sinisigi talaga, gumanon na sa Panginoon, sumalpak sa talagang kalooban mo. Minsan talaga, doon ka naman talaga susubukin. Kaya, anyway, that is good. Meron siyang paraan para lalo tayo matuto sa mga bagay-bagay. Sa honesty, integrity, and so all of these things. Sa maliliit na bagay na dapat natin ang tawag dito yung i-uphold yung integrity. Actually, lahat ng pastor failure din yan. Kasi pag nagdadrive talagang ano sila eh. Wala silang patience pag nagdadrive din eh. Ako naman full of patience ako kaya lang. Hindi naman very negligent ako sa daan. Kaya pagdating ko sa ano, nakikiusap ko. Sir, empleyado ako ng gobyerno, DNR, ganyan. Ay, sorry. Pagka nalaman nila ang taga-DNR, yung iba, sige, sa susunod ba, gano'n, tsaka nakita nila, sino sila, sige ma'am, sa susunod, ingat tayo, gano'n. Eh, itong mama na to, talagang gusto mo kailangan, siguro nangangailangan. Kaya kahit na anong, sabi ko, hindi siya, ang concentration niya, ma'am, lalagay ko na to, yun ang concentration niya, kahit na anong pakiusap ko. Hanggang sa, o sige na, dalian niyo na, gano'n. Sabi niya, magkano ba yan? 8.5 lang, sir eh. Ayun, sige, lagay mo na, dali mo na. Oh, tupin mo. Diba? Anyway, yun lang. Sabi niya sa akin, kapatid natin eh, baka nangangailangan talaga, hayaan mo na. So, isip ko, kung meron pang 5 na naisasama doon, plus tatlong sandaan, di ba, 1.8 ang natangay niya sa sales ng ating sideline. Anyway, sabi ko, pagka naman nagbigay si Lord sa akin kayo ng sideline ko, sobra-sobra din yun. Ginagano ko na lang yung sarili ko, tsaka sa yes Lord, magtatanda na ako, hindi na, magtatanda talaga ako, pag kasalanan ko. Okay, yun yung lesson. Kaya kinabukasan, inaliw mo naman doon. Basta sasabihin ko na talagang tatandaan ko. Dapat tatandaan ko. Violation. Let it be. Ayan. Okay, praise the Lord. God is good. Pangalawa, may learning din ako sa meeting namin kahapon. Doon sa isang missionary natin, local missionary natin. Sabi niya, dati siyang kumakain ng pagpag. Ano sabi niya, ngayon, nagpapahayag. Yan ang salita ng Diyos. Dating may bisyo, ngayon, nagsiservisyo. Kaya praise the Lord. Maganda yung ano niya, yung baga sa mission statement or life statement. Praise the Lord. Karoon siya ng motto. Kaya kayo magkaroon din kayo ng gano'n. Kasi yun ang guiding principle sa paglilingkod nyo, sa pamumuhay nyo. Yan. Purihin ng Diyos. Tatlong bagay yun na pinagpurihin natin sa Panginoon at napakabuti niya sa atin. Hindi siya talaga i-give up as a father. Hindi talaga. Sabi nga kung ang nanay na nagpa-debut sa'yo, kalimutan ka, pero ako hindi ako late. Ganun siya ka-faithful. Okay, it's your turn. Meron pa tayong time. Purihin ng Diyos, it is the moment to let the Lord shine in your life. May nag-amen dito. Alam niyo po, 100 po ang kasama ko dito. 101. At yung isa na yun na magpapatuto. Yung ba magpapatuto? O sige, patuto ka na. Ay, nalobat na. Oo nga, nalobat na kagad. Purihin ang Diyos. Nagpapasalamat ng kapon na nakasama ko sa or na ano ko na
nagkaganito ako, hindi na ako pumupunta sa pari kasi nahihiya ako sa naging paglalakad ko. So kahapon, talagang nilakasan ko ang loob ko. Sabi ko sige, kasi si Brad Noy, nagkatrangkaso. So, walang kasama si Pastor Ben. Sabi ko, sige, sama ako. Puri ng Panginoon, nung magkainan kami, nagbilang kami ng pera, ng offering, sabi ni, may pagkain na ako, may pagkain na si Pastor Ben. Talagang pinagsisilbihan na kami. Tapos sabi ng isang pastor, dapat i-alaso daw niya sa microphone na mauna ang mga senior. Lalo sa akin, binibiro niya ako. So, puli ng Panginoon sa pag-uwi. Ano mami, uwi ka namin. Sabi, gano'n. So, puli ng Panginoon, napaka saya ng magkakapatid na sama-sama. At yung sa Causeway na bibigay ng mga study Bible, meron na naman kaming dapat meron kay Brad Noy, kaya lang nilagdat nga siya, wala siya. Kami lang ipaswerte ka nakakuha. Puri ng Panginoon. At ang aking patotoo, nung nakarang Thursday, nakaraan pa ay nag-meeting women's dito sa church. So, ang ni Pastor Lisa is Psalms 50:51. So, nung natapat lang sa akin, kinanta ko yun. Sabi ko, create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Cast me not away thy presence, O Lord. So, sabi nila, alam mo pala yun, Mami? Sabi ko, kanta ko yan eh. Sabi ko gano'n. Ay, kanta pala yan. Sabi ko, ibig sabihin, hindi nila alam na kanta pala yun. Yun mo hindi, sabi ko, hindi naman buong chapter is kanta. Sabi ko, gano'n. Yan yung pagkakasala ni David, namingi siya ng tawad sa Diyos. So, sa verse 12, ayun yun yung kanta, sabi ko. So, naalala ko nung nagkasakit ako, mga 2 weeks siguro hindi ako na-church. Kasi wala sa isip ko yun. Basta ang pray ko lang, sabi ko, Lord, nagkasala ako. Marami akong kasalanan siguro sa iyo. Bakit nangyari sa akin to? Ang prayer ko lang, sabi ko sa Panginoon, yung likhain mo, Diyos, ang dalisay na puso. Sabi ko gano'n. Ibalik mo sa akin yung kagalakan, o Diyos, na pagdilikod sa iyo. Yun ang prayer ko lang sa Panginoon. At linisin mo ako, Panginoon, sa lahat kong kalikuan na meron akong kung ano man ang nagawa ko para sa inyo, para sa church, para sa pamilya ko, para sa lahat ng tao. Kaya, purihin ng Panginoon at doon ako binalakas ng Panginoon. Nung siguro third Sunday, ninaksa ko ng loob ko, mag-get ako para mag-church. Pero ang ko talaga prayer ko yung sa awit 51. So, yun lang. Na-share ko nung Thursday sa mga women's na sorry, hindi ako nakapag-church ng 2 linggo hanggang sa inaano ko yung sarili ko hanggang sa bumalik yung joy ng paglilingkod at pagsisimba, pagbabasa sa salita ng Panginoon. Purihin lang po Diyos. At yun nga ang ginawa ng Panginoon. Kaya ako na po, salamat ako sa Panginoon na kahit nagpilay ako, nagpipilay dahil yung arthritis na sa tuhod ko, magkano na ang gamot nito? 20,000 bawat tusok.
every 3 months. So, ang mahal naman. Sabi, ay, Mura lang. hintayin ko na lang na ang ang lahat ng ito nangyari sa akin ay nagpupos si Lord. Praise Amen. the Lord. Hallelujah. Si Lord na lang bahala sa akin. Purihin ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Meron pa ba? Medyo nahirapan tayo. Meron pa po. Yung cellphone na gamit natin dahil na... meron pa. No? Teka lang. I-set up ko yung aking yung microphone. Kasi wala tayong dito na i-kasa yung amplify nitong cellphone. Sige na po, kung nandiyan na yun. Go Eunice. Unmute. Wait lang. Hinaan ko lang po ito pa. Masigitin. So, magpapasalamat po ako na bless na po ako ni Lord na nakauwi na po ako sa hospital kasi na dengue po ako. At nung nag-pray po ako na makagaling na po ako para makapasok na po ako, na bless na po ako ni Lord kaya nakauwi na po ako. Okay. Okay na po? Okay, that's it. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi natin nalaman, no? Hindi ko nalaman kasi ang darling ko. Mabuti pinagaling niya sa Lord. God is there with her, no? God is there with you always. Yan ang patunay ng ating Panginoon. Praise the Lord. Wala akong gagawin, kundi i-entrust lang kayo sa Panginoon na everyday nagpe-pray. Ngayon, madadagan yung aking prayer request. Kasi nag-present doon yung companion with the poor na ministry. Yun yung nagsisend ng mga missionaries para mag-tayo ng church. Nagpe-train sila. Tapos, tapos nagsisend sila sa isang place na urban poor para mag-mission doon. Pero hindi lang isang tao yun. Kaya dinadamihan ng train lang. Halos kukunti lang na lang sila kasi no, pag-take pa lang sila ng ano. Pero ilang years na rin sila, di ba? Tagal na rin. 20 years. Oo. Medyo kaya sabi ko, maganda yung may mga nakafocus din na local mission, no? Sila nagtitrain na sa local mission. Praise the Lord. Natutuwa tayo dun sa founder nun. Yung, ano daw yan? Filipino-Chinese katulad ko. Tapos, pero maliit lang yung Chinese sa blood katulad ko din. Pero, siya, attorney. Attorney siya by profession. At hindi lang siya lawyer ng local, kundi international, din siya lawyer. Siguro nagkaroon siya ng burden sa mga poor. Talagang nag-set siya nagtayo siya ng ano. At meron na silang center, no? Ng institute gagawin. Tapos later on, yung isang partner nila na foreigner, taga-Illinois na tawag din dito sa Philippines para mag-mission. Teacher pala siya. Na siya, fluent mag-Tagalog. Professor siya or teacher, sabi niya. Kaya yung institute, ipag-pray para mag-welcome daw ng lahat ng gustong mag-send at sa training. So sa training na yan, para din sa local. Kasi yung mga nag-train pa lang niya ngayon, para sa sarili nilang mission. Mission work. So sabi nung pastor niya natin na isa, paano kami? Di ba iiwan na kami kasi papadala namin yung... Hindi po kasi, gano'n na lang sabi nung isang doon, offering niyo na yung kay Lord. Isang worker niya, ilagay niyo sa mission, offering niyo. Supportahan. Kasi sa ating organisasyon kasi, talagang may mga missionaries tayo na-train din at alam natin na tawag. Kasi pag nagsabi siya, nag-present siya na, tinatawag ako ng Lord na ganyan. At pinakamadami sa atin, di ba, doon sa Afghanistan, sa Cambodia, yung mga communist country, saka yung Arab country, meron tayo dyan.
at binalita sa atin, praise the Lord, dahil sa ating One Mission Giving, nakakapag-support tayo. Hindi ko tandaan, 13 missionaries. Hindi ko alam kung 13 o 23, something like that, no, 13. Na monthly, supportahan natin yun. And millions yan. Kaya nga, praise the Lord, tayo makakabahagi tayo sa missionary work na yun. Kaya pinag-pray natin. Isa sa prayer natin yan. Sama natin sa prayer. Every Tuesday, mag-pray tayo para sa mga missions. Yan sa Companion with the Poor, yung Shelter Now Pilipinas, so para sa mga EMS na nagtumutulong din sa mga churches sa ng EMS, ng mga cousins natin. At yung ating mission, mismong sariling missionary work, yung sa ating PGC-AG. So, tatlo na po ang pwede natin na ipag-pray. No? Yun ang prayer focus natin every Tuesday. At yung mga missionary na protection, provision, yung pag-pray natin. Tapos pag siguro, minsan din sa akin, po, mag-ano ko sa inyo na mag-flash ako sa GC natin ng mga prayer natin, focus natin every. Pag Tuesday, yun ang prayer focus natin. Although after that, prayer focus, pwede na mag-pray kayo sa personal. Tapos yung susunod na araw na ay prayer focus natin, ay yung, siyempre, yung bansa natin, mga families, yung mga concentrate niya sa mga. Tapos yung mga local churches na ng Assemblies of God at sa kalahatan ng churches. At yung pangatlong prayer focus natin, doon na natin yun sa ating church natin at family natin. Okay, so yun ang sa akin ni Lord na mga organized prayer focus natin para meron tayong every week pray regular. Kailangan po talaga yun. Isa na yung mga missionary work sa mga delikadong lugar. Yung mga EMS at mga cousins natin. Mga pinsan natin. Kaya, okay. Praise the Lord. Hallelujah. So, meron pa po ba? Thank you. Salamat naman sa Panginoon at magaling na si Eunice at yung mga nag-birthday, sa mga pamilya ko. Praise the Lord sa blessing ni Lord. Prayers natin sa kanila ay siyempre yung buhay na mayabong sa pagkilos ng Lord. Fruitful sa kingdom ng Lord. Meron pa na gustong tapos mamaya sa ating mga prayer request natin. Okay. So, ang ating pong susunod na pag-aaralan ay po? Okay, Hebrew. Hebreo, pagka sa Tagalog, ang aklat ng Hebrew. Nakaraan na si Pwede mo, na pinakamaliit, isa sa pinakamaliit, hindi ko alam, yung pinakamaliit na pinakamaiksi. Kung mas maiksi pa yung first, third yan. Ay, okay, antos, ay napakayaman naman, no? Lalo na sa pag-ibig at kapatawaran ng Panginoon. Praise the name of the Lord. Lord of God, hallelujah. Ito, Spelon, Hebrews. Ito pong Hebrews to, para kung hindi po kayo masyadong sa background ng mga Hudyo, at sa mga tradisyon ng mga Hebreo, parang malalabuan kayo dito. Pero kung nagbasa na kayo ng Old Testament, makikita niyo na yung kultura, yung religious practice and background, and way of life and beliefs and customs ng mga Hebrews na naging Hudyo later on sa modern Jews, modern term sa mga lahi nila ay Jews, hindi na sila Hebrews, although sila ay galing sa Hebreo na pangalan.
mas maiintindihan mo to. Kasi ito yung buhay ng mga Hebreo noon, panahon na nagsimula na pinili ng Diyos si Abraham. Tapos sumunod sa kanya si Jacob. Tama ba? Si Isaac. Tapos sumunod sa kanya si Jacob. Kaya kung tawagin na sila, mula sa Hebrew nation, tinatawag na sila na Israel. Kasi yung pinalit ni Lord na pangalan ni Jacob ay Israel. So sila na ngayon ay Nation of Israel, Israel Nation. Later on, nung inanihilate ni Lord yung mga ibang lahi, although siguro nagtira pa rin siya ng mga bunch ng 12 tribes. Kasi sabi sa Revelation, meron pa din nililigtas na 12 tribes of Israel. Ay ang halos, ang pinalitaw niya na lahi ay galing sa lahi ni Judah. Si Jesus ay galing sa lahi ni Judah, pang-apat na anak ni Jacob o Israel. Si Judah, kasi iba yung heart niya eh. Yung medyo yung panganay, bis na panganay, medyo gumawa ng kalokohan, di ba? Pangalawa, tapos yung pangatlo, Levita, di siya doon, di siya sa Levita. Although dito sa libro, Levita siya. Saserdote pa siya. Pero hindi sa lahi ng Levita, kundi sa lahi ng saserdote na si Melchizedek na saserdote ng Diyos. Yan. Parang dinirect siya kay bigla kay Lord. So from lineage, hindi siya yung talaga nakakakma doon dito. Sa pang-apat ni Israel ay si Judah. Doon siya nanggaling si Jesus. So, bago pa dumating kay Jesus, yung mga Hudyo, ang tawag na galing sa tribe ni Judah, ay mga Hudyo. So sila ay or sa English ay Jew. Sa English, Jews. Kaya pagka na mayroong mga tradisyon, ang tawag Jewish tradition. Kaya kung titignan mo to, ito yung pattern na ginawa ni Jesus. Titignan mo yung ugali o yung postura, kostumbre, religious culture nila, na kostumbre sa bumubuhay, paniniwala, pananampalataya. Yung kostumbre na yun yung pinaliwanag sa buhay ni Jesus. Kaya makikita mo yun yung pattern. Pag hindi mo naintindihan yung mahirap unawain ang Hebreo. Okay? Praise the Lord. So, nandun na tayo sa Hebreo. Buksan ko yung isang libro dito. Saan ko ba nilagay yun? Okay. Tayo manalangin. Lord, we want to honor you by listening. Kaya, cause us to listen. Obediently. Submissively. In the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. So, ito yung sinulat na 64 pala. 64 to 68 AD. So, 30 years. More than 30 years. Pagkagaling ni Jesus sa mundo at siya'y napunta sa langit. So, nakita na natin, pagdating na sa langit si Jesus, after 50 days, 58 days, pagkabuhay ng muli niya, ay pinadala na ng Ama at ng Anak, yung Banal na Espiritu, para manahan sa kanyang bayan, sa kanyang mga taga-sunod, taga-samba, at mananampalataya. At pagkatapos nung nagsimula na silang gumawa ng mga gawain ni Kristo, kumalat na sila ng pag-ebanghelyo at pagsasanay, pagtuturo, pangangaral at pagsasanay sa mga katuruan at pamumuhay ng mga Diyos. At pagkatapos nung itawagin, after na apostle, tawagin ng Diyos ang mga secondary apostle, ang number 1 din si Pablo, o si Saulo ang una, ay kumalat na yung churches. At sa pagkalat ng churches,
at siya'y nakulong dahil sa pagkakalat ng mga ebanghelyo ay sumulat siya. Yun ang tinatawag ng mga sulat ni San Pablo. Pero itong sulat na to, hindi sure kung si Pablo ang sumulat kasi wala siyang marka. Pagkasama wala siyang signature. No? Wala siyang ganon. Madami raw. Sabi daw dito, noong panahon na yun, nung sinulat ang Hebreo, dito, many Jewish believers have stepped out of Judaism. No? Galing sa Judaism, yung religion ng mga Hudyo, napunta sa Kristyanismo. Judaismo, napunta sa Kristyanismo dahil naniwala sila kay Kristo. Kaya tayo, pag sinabi kasi dami nagsasabi na ngayon na Kristiyano sila. Pero ibang Jesus pala yung Kristo nila. At iba rin Kristo. Yung Kristo nila. Kaya minsan nakakalito. Pero tayo, pag sinabi natin, Christian ako, ano kasi Christian? Born again Christian. Pero ngayon yung born again Christian, may iba pa rin na mga klasifikasyon. Kaya nahihirapan din yung ibang tao na nagpalataya. Ano ba yun? Iba-iba din, no? Pero pagka nagsik sila kay Lord, nalaman nila na nagbabasa sila ng Bible, basically, nagko-compare sila ng mga teachings, makikita nila, bakit nasa kanila na yan, kung ano yung gusto nila panilan. Nung isang araw, kung sa pagbebenta ko ng basahan, may nagbebenta ng libro doon ng mga sabanista. Tapos tuwa niya sa akin, wala siyang ginawa, kundi kumapit sa braso ko habang nag-iikot ako sa mga tito. Kasi alam ko, sabi ko, gusto niya akong bentahan. Kaya sabi ko sa kanya, alam niyo po, ang dami kong mga subscription niyan. Ito, meron ako to sa Headman to. Tapos ito, gusto ko to, kaya lang wala pa akong pera dyan. Yung bago silang compilation ng herbal book, herbal medicine. Ang ganda to, kaya 6,600, okay, pwede pong 6 gifts. Hindi 3 gifts na, mahirap po yan, 2,000. So, sabi ko, yung kinita ko doon, lang, hundreds na. So, basahan, iba pa rin naman. So, later on, sige pa rin naman niya, katuwa ka naman, ma'am, sabi niya. Ilan taon na po kayo? Sabi ko, mag-64 na po. Siya daw mag-58. Pero sigla-sigla niya, saka walang-wala sa itsura niya. Tapos, nakagano siya sa akin. Gano'n. Anyway, sabi ko, sabi ko, wala kasi ang problema. Kasi wala akong asawa. Awa na yun. Pero hindi pa rin po. Sabi talaga bata po kayo kumilos. Saka, tapos, bibigyan ko po kayo libro. Bibigyan niya. Kasi wala kayong asawa. Kailangan niyo to. Bibigyan niya ito ng libro lang sa Family Matters. Actually, ang mga teaching and beliefs ng Seventh-day Adventist ay very close sa mga teachings and beliefs natin. Kung ano yung kaibahan, hindi ko na masasabi yan, may kaibahan pa din. Una-una, talagang kailangan manindigan sila na pagsamba nila, Sabado, kasi kaya nga sila sa Sabadista. Di ba? Anyway, ito, katulad nito, kung ikaw pupunta ka sa isang religion, actually, religion is hindi yung organisasyon itself, but the beliefs. No? Kaya kung i-embrace mo, dati ang Judaismo, ini-embrace nila yun. Hindi sila naniwala kay Kristo eh. Pero actually, madami ng Budyo na naniniwala kay Kristo. At ayaw na nila sabihin na sila, mga Hebrew o Jewish Christian. Hindi, mga Christian na rin talaga sila. With Jewish background. Kaya ayaw na rin nila. At yung mga M's din, ayaw na rin daw nila masasabi na mga Bible-believing M's. Gusto nila talaga Christian na rin talaga sila. Talaga mga naging solid na. Yung sa gabi, din ako sa mga mangyan. Mahirap, di ba? Iba sila, mga anito sila. Pero yung isang tao na yun, ang haba ng patutuo niya na naging siya. Tapos siya na ngayon, isa sa mga pastor sa mga mangyan, sa Mindoro yun, mga tribal yun, mga pagiging ng Diyos. So nakikita natin dito yung Ebanghelyo, dumadako na sa lahat ng sulok. Kaya huwag niyong hayaan na lumampas sa buhay niyo to. Sabi ko nga sa inyo, nakaikot na ang Ebanghelyo at pauwi na ulit sa Jerusalem. Pag nakauwi na ang Ebanghelyo sa Jerusalem, malapit na. Kasi madami na rin mga Ems ang nag-born again at mga Jew, mga Hudyo na nag-born again.
And during these times, dito na nagsimula yan. No? Nagsimula naman talaga kay Jesus. Kasi Hudyo siya bilang Hudyo, nagpapakilala siya bilang Kristo. Kaya sabi niya, ano ka? Kapitbahay ka lang namin na ba't bigla ka naging ikaw ang Kristo? Diba? Yun ang mga kontrobersya ng araw. Pero hinayaan niya yun kasi yun yung ayon sa plano. Kapag hindi nagduda sa kanyang tao, hindi siya papako sa krus. Hindi matutupad yung kanyang layunin na tubusin tayo sa krus ng Kalbaryo. So nakita natin yun, paano kumilos ang Panginoon. Ngayon yung writer of Hebrews, ang sinasabi niya dito, go on to perfection. So ibig sabihin, pag naging Kristiyano ka, hindi ka perfect. Pero you have to move on. You have to go on to be perfect. Kasi sabi niya sa Hebrews 12, tama ba? Sabi doon, verse 2, Jesus is the author and perfecter of our faith. Sige, tingnan natin yung Hebreo na yan. Basa, Biblia. Sabihin ng Diyos. Basa-basa. Sa verse 2. Ituon natin ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Pinagmulan at kabuuan. Pag sa English, napapasakdan. So, dito, yung mga ibang belief dito, kaya mo pinaniwalaan si Jesus kasi binigyan kanya ng faith. Kasi ang author at saka tawag dito, author and the source of faith is Him, Jesus also, or God Himself. So, parang sinasabi na, totoo naman in one way yun. Pero halfway yun. Ang Diyos nagbigay sa iyo ng pananampalataya, pero actually hindi yung mismong pananampalataya, kundi object of faith. Meron kang pwedeng sampalatayanan. Pangalawa, yung sinasabing capacity to believe. Not faith itself, or faith per se, but the capacity to have faith, to believe on something. Because from the beginning, na created tayo ng Lord, meron tayong knowledge of our Creator. Di yan masabi sa Romans. Sabi, from the beginning, you know, when you look at heaven, there is a Creator. Then nung na-create ang buwan ng bituin at lahat ng planeta at universe, lahat ng universe. Pero ini-ignore mo yun. So, kalahati yun. Pagka sinabi mo, okay, ako na ng palataya at na-born again, biniyayaan ako ni Lord ng faith. Eh, yung mga taong hindi na-born again, talagang papunta yan doon sa kabilang buhay, sa kabilang bahay. Hindi sila biniyayaan ng faith. Kung ganun po yung meaning natin, God will not be fair, di ba? Maging unfair siya. Ikaw, bibigyan kita, pero yun, hindi ko bibigyan. Kasi kaya ka nga nagkaroon ng faith dahil binigyan ka daw ng faith. Eh, ba't di dyan lang bigyan lahat? Di ba? Pero lahat tayo binigyan ng hindi ng faith per se, but the capacity to have faith. And the faith, the seed, to believe in that, yung object of faith. Sino? Si Jesus. May kapasidad kang mananampalataya kay Jesus. Kaya nga, kasi kung naniniwala, hindi ako naniniwala na yung gano'n na bibigay sa'yo. Yung sa doctrine ng predestination or something. Binigyan ka, mula pa, hindi ka pa sinisilang, di ba? Totoo naman yun. Sa kanyang layunin, totoo yun. Pero yung sinasabi niyang, ibig sabihin, ito, anak ng Diablo, okay na ito, hindi ito bibigyan na. Okay. Tayo, yung mga talagang anak ng Diyos, yun talaga magkakaroon ng faith, talagang mabuborn again yung faith. Anong gawin mo, mabuborn again at mabuborn again. So that is not playing fair. Diba? Tayo, meron tayong kapasidad. And everyone have the capacity to understand, to know, to believe. Ngayon, nasa sayo. Di ba sabi ng Lord sa mga Hebreo, sabi niya, ngayon, mamili kayo, buhay o kamatayan. Ba't pinapipili niya? Ba't di na lang ibigyan ng buhay? Eh yun, long way yun. After that, fall. Ang ibig sabihin, ang kalagayan ng Hebrew noon.
ay yung tinatawag na condemned, o yung tinatawag na fully, anong tawag doon sa term nila, nalimutan ko. Ah, nasa yung sa dulo ng dila. Ngayon ko lang. So, hindi totoo yun na, na sitwasyon na kahit tayo, fallen tayo, makasalanan tayo, ay yung depravity, kung tawagin nila, totally depraved, totally iniiwan ng Diyos. Kasi yun ang sinasabi sa Romans, mayroong total depravity. Ibig sabihin, wala kang capacity to believe hanggang hindi ka bibigyan ng faith. And you have no capacity to choose. Kasi kung meron ka daw, kung makakatanggi ka daw kay Lord, mas makapangyarihan ka kay Lord. Hindi na mga explanation. Ha? Sabi ko, what? Kasi nga, inaano nila yung, inaalis nila, ni-rule out nila yung tinatawag na will of man. Wala yung will of man over will of God. Totoo naman yun, di ba? Pero yung will of man, yung will of God does not overpower willfully ng Lord. Why? Because tinitignan niya kung gusto mo. Kung kaya mo, kung gusto mo. If you choose life, choose me. If you choose death, then choose to obey. Choose to go on your own way. Sige, bahala sa buhay mo. Tignan natin kung kaya mo. O di, okay. Kung kaya mo. Elog naman natin, hindi natin kaya. Apart from our Creator, apart from our Jesus, our Savior, we can do that. Alam niyo, mahirap din yung marunong tayo kasi kaya kong gawin. At saka magaling tayong kumita, ay kaya kong kumita. Yung aking kaibigan, di ba? Bago siya totoong maging Kristiyano, nando siya sa Christian family at saka Christian world. Sabi ko, alam mo, kung may grace ng Lord, di kami magtitiwala sa'yo. Biro mo, nakatapos siya ng pag-aaral dahil hinayaan namin siya makapasok sa opisina, magmasahe siya sa bawat masahe, 50 pesos. Makapagmasahe siya sa 5, meron siyang 250 baon. Sa school exam, nakatapos siya ng 4-year course. Nakatapos na siya ng TESDA. After ng TESDA siya ng massage, nagtapos siya na ngayon ng college 4-year course. So, hindi niya makapaniwalaan na grace ng Lord yun. Kasi kaya niya eh. Okay? Kaya mo. O, di ano na. Then naroon, nakita ng Lord yung softness niya. Binalik siya sa Cebu. Nakita niya yung father niya na nag-iwan sa kanya, pinatawad niya bago mamatay ito. Nag-uusap sila, inakap siya, inakit siyang kanya kasi dati pala. Kasi siya rin nag-iisang lalaki sa sunod-sunod na babae. Tapos siya yung bunso, siya yung pinagdudahan ng tatay, naghiwalay nanay, kaya napunta siya sa nanay lang, so on and so forth. Tapos ginawa siya ng kapatid niya sa Manila, ginawa siyang katulong, ginugulpi siya, no? Ayaw niya na. Pero sabi niya, ginawa mo ako para mag-aral, pag-aralin ko yung sarili ko, ganyan. Tatakas siya doon, pinahuli siya sa barangay, pinabugbog siya, grabe yung naranasan niya. Kaya sabi ko, hindi kita masisisi. Pero dahil sa pagtatry mo, effort mo na narating mo to, at ikaw ngayon na nagpaparal sa mga pamangkin mo, talagang sasabihin mo, you are good. Pero without that, you are not good. Alam niyo, pray ko sa kanya, pray ako sa kanya. Kasi naman, ibalik siya ni Lord sa Cebu, doon lumangkot yung puso niya. Actually, living in, as another gender. Pero, nung pumunta siya doon, sabi niya, sige Lord, kasi sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ka naman totoong bading. Sa tingin ko sabi ko. At yun ang sinus mo lang yun kasi, siguro dahil masakit pinagdaanan mo. Kasi kaya sa school nila, tumana siya ng sexual harassment, bilang harassment, kundi parang rape siya ng few barkada siya, parang 3 barkada niya, ganyan lang. So parang naging magulo yung buhay niya, kasi ganyan. So anyway, pagdating niya sa Cebu, doon lumambot yung puso niya sa mother niya, sa pamilya niya, sa father niya, tapos nagbalik siya sa church niya. Later on, yun, may asawa at anak na siya din. So tama ako na gano'n na. Noong una talaga tinatanggi niya, pero nararamdaman ko, hindi.
Kaya naman talaga, ba't sabihin ko sa'yo? Anyway, God is good. God has a purpose. At pakita natin dito sa si Jesus yan. Yan ang plano. Mula doon sa pagtawag niya kay Abraham, siya yung seed of Abraham. Pag binasa na itong Hebreo, ang daming pangalan ni Jesus na ibinibigay diyan. Binasa niyo ba? Binasa niyo ba? Una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninong sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan ng magitan ng mga propeta. So, nangungusap ang Diyos sa propeta. Pero nung dumating si Jesus, nangusap si Jesus sa magitan, nangusap ang Diyos sa magitan ni Jesus. So, higit pa siya sa mga propeta. Pero tinawag din siya propeta. Bakit ang propeta ay tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Kaya yung pag-unang pahayag pa lang niya, magsipagsisi kayo at ang kaharian ng Diyos ay nandito na. For the kingdom of God is at hand. So ito narito na. Sa akin, synonymous na talaga yun eh. Yung kingdom of God in Jesus. Siya yung kingdom. Kaya pagdating ng kingdom, kasi pagdating ni Jesus, diyan sa siya uupo sa throne niya para ihayag sa lahat na walang ibang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, kundi ang Kristo. Kristong hari na pinanganak ni Maria. Na kinilala natin, ina ng Diyos. Pero hindi siya ina ng Diyos, kundi ina siya ni Kristo. Bilang tao, siya yung dinaanan, ginamit para magkaroon ng flesh. Kasi without flesh, paano niya matubos yung may flesh? Hindi naman siya mamamatay, spirit siya eh. Lalo namang flesh ang second person of God. Yung second person of God. Parang may pako sa krus para tubusin tayo. Kasi yun ang parang kailangan tubusin. Dugo sa dugo, buhay sa buhay, tutubusin ka ng Diyos. Ang lahat na nagkasala ay lahat ng tao ay nagkasala. Tapos ang kabayaran ng kasalanan ay tumatayan. So basically, hindi malaki, hindi maliit. Basta kasalanan, it is kasalanan, kailangan mabayaran. At ang kabayaran ay kamatayan. So, kailangan mamatay. Kailangan merong alay. Merong kapalit na worthy, malinis na dugo. Yan yung dugo ni Kristo. Yan yung nandyan sa Hebrew. So yung picture ng Old Testament, o pag nagkasala, mayroong dalalang kambing. Pag mahirap, kalapati. Kaya magpadami kayo ng kalapati. Tapos pag once a year, mayroong atonement year, baka. At ang nag-aalay din, kasama sa pag-aalay ng kasalanan ng dakilang saserdote. Yung dakilang saserdote, the great high priest, kasama siya dun sa alay ng baka na yun. Pero temporary din yun, kasi paglabas niya sa templo, maya-maya, magkakasala din siya. Hindi niya maiiwasan yun. Kaya, everyday, merong offering ng blood. Because without shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Ayaw din yan sa Hebrews. So, sino yung alay na yun, na baka na yun, na totally sa atin lahat? Si Jesus yun. The great sin offering of mankind. And for all people. For all times. Kung si Vilma Santos ay, ano ba ito? Star for all season. Si Jesus, ang Savior for all season. For all people, and for all generation, and for all. Sa Hebrews din yan. Nasa Hebrews din yan. Nagbasa pa kayo. Sabi dito, ngunit ditong muling araw siya nagsalita sa atin sa magitan ng kanyang anak. Kaya sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and this Word became flesh. And John 1:14. And this word became flesh and dwelt among us. Tumira, naging tao, tumira kasama natin. Yun sabi ni Juan. Siyempre, kasama si Juan doon eh. Pero pag sasabihin niya sa atin, hindi na tayo. At tumira kasama kami and dwelt among us. Pero tayo, hindi na tayo kasama. Kasi doon tayo dito, wala na si Jesus. Nandun na sa heaven. At ang Holy Spirit na lang ang ating pwedeng
makausap. Although, kahit kausapin mo si Jesus, maririnig ko rin naman yun. In His omnipotent character of power. Amen. So yun po, no? So makikita natin dito kung sino si Jesus. At napakayaman ng papel ni Jesus na ginampanan niya lahat. Ginampanan niya. So, siya yung dakilang sacerdote na nag-aalay. Mas una, no? Siya yung propeta. Yun na chapter 1. Siya yung propeta ng Diyos. Sabi niya, magsipagsisi kayo. Although si John yung may forerunner siya. Tapos sumunod na siya. Ito na yung, sabi ito na yung kordero ng Diyos. Actually, parang hindi rin alam ni John yung sinasabi niya. Ito yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. No? Tapos bumaba yung Holy Spirit. Sabi, siya lang nakarinig, this is my beloved son, whom I am well pleased. Tapos binautismuhan niya, ayaw niya sana. Pero dahil binautismuhan niya, ay sabi niya, hindi, dapat bilang tao, magpapasakop siya sa lahat ng authority. So okay, binautismuhan niya. Tapos saka siya nagpakilala, siya na nga yung kordero. At nung sinabi ni Juan, ako siya ang kordero ng Diyos, o siya yung tupa ng Diyos na iaalay para sa kasalanan ng sanlibutan, yung mga disciples niya naging disciples na ni Jesus. So hindi na, siya na yung naging propeta. At siya na yung nagsalita para sa Diyos. Siya na yung nangungusap. Kaya sabi dito, no? Siya na yung sa huling araw, siya yung nagsalita sa atin sa magitan ng kanyang tanan. So, nung mag-alay na siya ng kanyang sarili, hinalay niya sa kanyang sarili bilang pinakadakilang saserdote na. Pero siya din yung alay. Ano naman nakakita? Saserdote na mag-aalay ng sarili. Pero kinuha din niya. Sabi ko, because I have the authority to take it again. I gave my life, but I have the authority to take it. Kaya nabuhay siya mali. Walang ibang propeta ang inalay ang kanyang sarili para sa kasalanan ng sanlibutan at nabuhay muli. Hindi si Muhammad. Hindi si Manalo. Hindi. Sino ba yung mga namatay? Mga propeta. Hindi si John Smith ng mga Mormons. Sino ba yung mga propeta nila? At ngayon, namatay na rin yung propeta Period. Yung anak na propeta naman ngayon, yung anak na Period. Hindi nabuhay na muli si propeta Period ng Maranatha o ng ano ba yung pangalan ng church nila? Fourth Watch. Nalimutan ko na yung ang school nila is Maranatha. Ang church nila ay Fourth Watch kasi galing si Pastor Period na Foursquare Church. Ang Foursquare Church ay galing sa Assemblies of God. Ngayon, nag-Foursquare sila. Mas gusto kong pangalan na Assemblies of God. Nung umalis doon si Period, ginawa niyang Fourth Watch. O ngayon, namatay na siya, di ba? Kumamatay lang. Hindi pa nabubuhay. Si Jesus, third day lang, nabuhay na. Sino tunay na propeta? Kasi tinatawag din siya propeta. Okay? Tayo, ang propeta, office na lang yan eh. Office yun. Ibig sabihin, nakapagbayad. Preacher. Hallelujah. So, dito yung madami ito. Sige, basahin natin. Ngunit itong mga huling araw, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. At siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. So dito, yung part niya sa creation, nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng anak ang lahat ng bagay, ang sanlibutan. Dito yung partnership niya kay Lord. Kaya nga sinasabi, I am in Him and He is in me and we are one. Hindi siya one person, kundi sila ay two person in one. Parang kasal. Ano yung kasamento?
Kahit sa civil code daw, kapag ang asawa ay naging spouse ng isa at kinasal sila, na kinasihan ng Diyos, may kasal na hindi kinasihan ng Diyos, ewan ko lang po. At iniisip ko lang. Kasi kinasal ng Diyos, kinasal na kinasihan ng Diyos, sinasabi sa civil code, ay hindi na sila isa, ay hindi na sila dalawa, kundi they are one. Sa Bible naman, ang isang mag-asawa, hindi na sila din dalawa, kundi they are one flesh. Diba? So, ibig sabihin, pag tinigbang mo yung flesh mo, kulang ka na. Kaya paghiwalay ka sa tunay mong asawa, ay kulang ka na. Kasi tinigbang mo na yung kalahati pa yan. Kaya nga tayo, minsan, better half kung tawagin ng asawa, kabiyak, di ba? Better half, kabiyak. So, ibig sabihin, buo ka lang dahil sa asawa mo. Pag wala ang isa sa inyo, kalahati lang. Ang ganda ng mga yung concept na yun. There is something na pinanggalingan ng Diyos niyan. Sabi dito, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Kasi yon bilang Kristo na sinengga dito, una siya yung naunang i-resurrect. Pero kung hindi naman siya bumaba dito, nasa kanya naman talaga yun from the beginning. Yung lahat ng bagay. Pero dahil siya ay pinanganak sa mundo, at nag-resurrect, siya yung firstborn sa resurrection. Kasi siya yung unang nag-resurrect na body. Pero wala kasing una eh. Siya talaga yung mula sa mga patay. As is. Kasi yung sugat niya dito, nakikita pa rin eh. Sabi niya, sige, ito meron akong, pero hindi na siya sugat. Parang healed wound. Sige, i-gano mo na lang yung, may piklat ako dito. Sige, lagay mo. Diba? So, ang anak, ang magniningning ng sinag ng Diyos. Yun, sabi dito, Jesus is the radiance of God. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa magitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos sa langit. At sabi dito, bukod doon, higit pa siya sa mga anghel, kasi ang anghel ay ginawa lang. Pero si Jesus hindi siya ginawa. Galing siya mismo sa Godhead, sa kabuuan ng Diyos. Sa Godhead. Galing siya doon. Kaya nga naging anak siya ng Diyos kung tawagin. Kailanman hindi sinabi ng Diyos sa sino mga anghel, ikaw ang aking anak. Mula ngayon ako na ang iyong ama. Hindi rin niya sinabi sa kanino mga anghel, ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. At nang isisubo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, sinabi niya, dapat tayong sambahin. Dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. He is greater than the angels. He is greater than the prophets. He is greater than the priests, great priests, and he is even greater than the offerings and the sacrifices that we can make to offer to God. Si Jesus, lang yung katangin-tanging offering na binabasihan ng Diyos kung bakit niya tayo tinitingnan bilang mga anak. Kaya nga naging kapatid natin si Chris. Di ba, brother? Di ba, sister? Naging mga kapatid tayo. Dahil sa lahat ng tumanggap sa Kanya, binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Siya yung pinanganak hindi sa magitan ng kalooban ng tao, hindi sa kalooban ng Diyos. Ito na naman yung kalahating interpretasyon. Ba naging na dahil sa kalooban ng Diyos. Sabihin, wala kang kinalaman. Talaga wala kang kinalaman. Pero meron kang rule. Na ginagawa, yun? Sa lahat ng nanampalataya. Sa lahat ng tumanggap. Meron ka doon papel. Ano yung papel mo? Tumanggap. Ano papel mo? Manampalataya, manalig, mag-commit, mag-dedicate. Kaya nga tayo pag nag-evangelize tayo, give your heart to Jesus. Diba? Hindi. Kung walang pagtanggap ng tao, bakit hindi na lang ibato lahat ng Diyos ang lahat? Lahat na, ligtas ka. Ligtas ka, bigyan ng kaligtasan niya. Bigyan ng kaligtasan niya. Diba?
Kung wala na tayong kailangan kumpanan, wala tayong responsibility. We believe that there is still man's will that fights against God's will. At yan ang hindi niya sakupin. Bibigyan ka niya ng lahat ng chance. Bibigyan ka niya lahat ng pagkakataon. Makikita yung goodness niya. Maranasan yung goodness niya. Maranasan yung love niya. Yung salvation niya. Lahat ng blessings niya. Pero kung ayaw mo pa rin, it's up to you. Sabi nga, wala na tayong pag-usapan. Ginawa ko na lahat para sa iyo. Do you think God is still lax? Sa palagay niya, nagkulang pa rin ang Diyos sa atin. Pag compare ko, kaya ngayong ano na yun, yung gabi na yun na nag-iisip ako na, tanya, o kala ko ba, wala na sa'yo, bali, wala na sa'yo mga material, mga pera-pera na yan. Pero dahil sa pinaghirap mo, parang sumasama pa yung loob mo, di ba? Pero sabi ko, Lord, lahat na yun, pag binigyan mo naman ako ng grace, more than that pa, hindi ka nga 100%, minsan 600% pa eh. Pag binigyan niya ako ng ibang hindi ko nga pinaghirapan, at pag-bless niya ako. Di ba? Kaya nag-appease me, yung kinabukasan, mayroon pang second appeasement ng Lord. Hindi ka naman naging totally tanga. Pero kung totoo siya, talaga naging tanga ko doon, naging, excuse me for the word, at naging talaga a very disobedient ako and very, yung gusto sabihin ng Lord. Minsan talaga may pagkakataon sa buhay natin, we are not worthy of His presence. We are not worthy of His word. We are not worthy. We are not taking precautions. Hindi tayo masyado nag-aalala sa mga maling steps ng buhay natin. Kaya dapat we must be careful. We must be always be open heart and open-minded to the Lord. Pero minsan we learn the hard ways. Bakit? Hindi naman tayo ganun talaga submissive. Promise, ako rin. Hindi ako ganun kasubmissive. Kasi pag ganun ako kasubmissive, baka na-rapture na ako. At ganun talaga totally na kasubmissive. Magiging mayabang ako, di lalo na ako mapalayo din sa Lord. Kasi very powerful ang Lord sa akin. Kasi very obedient ako. Hindi ko masabi yan. Cannot do that because without the grace of God, hindi rin talaga tayo kayang magpasunod eh. Without the grace and enablement of God, the capacitation of the Holy Spirit, enablement of the Holy Spirit. Kaya tayo, ano we have to do? Si Jesus, we just want to submit to Jesus. And Jesus will do it for you. Ano sabi niya dun sa Philippians, diba? He who began a good work in you will perfect it until His time comes. Hanggang sa when He returns. Siya yung gumagawa. Hayaan nyo lang, huwag kayo lumaban. Yun lang yung gusto niya sa inyo, mag-submit kayo kay Lord. Hands up kayo kay Lord. Mag-surrender lang kayo kay Lord. Pag tayo, pag-spring ng Lord, kailangan gawin ko to, kailangan ko to, ako to, hindi. Pag sinabi Lord, bahala ka na. Maganda rin yung kanta ni Raisa. Ikaw na ang bahala. Ano ang kanta yan? Ikaw na ang bahala. Kaya nga sabi ko sa inyo, natuturo ako ng Pilipino pag-short. Ang Diyos, ang Pilipino maka-Diyos. Kasi ang unang-unang salita niya, bahala na. It is from the word, bahala na si Bathala. Kaya bahala na. It is a shortened word for Bathala na ang bahala. Kaya bahala na. Siya na. Take charge, Lord. I give it up to you. Kaya sabi niya, be silent and see that the Lord will move mightily. Be still and know that I am God. Isipan niya, huwag kang mapanik. Tignan mo, ang gagawin ng Diyos mo. Di ba sabi niya kay Moses? Huwag kang mapanik. Sabihin mo sa kanila, huwag sila mapanik. Sabihin niyo, tignan niyo, ang gagawin ng Diyos. Steady lang kayo dyan. Natataranta na kayo, hindi niyo alam kung saan kayo pumunta kasi nandiyan ang kalaban. Steady lang kayo dyan. Tignan niyo kung anong gagawin ng Diyos. Expect God that you will do something great. Sabi niyo nga, I expect you, Lord, that you will do something great in my life. I will expect it, O Father. As I pray for it, you will do great and mighty things for me. Kailangan po mag-expect tayo. Let us expect God
will do wonderful, wonderful, and awesome things in our lives. Kapag hindi natin in-expect yan, dahil hindi tayo nagpipray, good luck naman. Bato-bato sa langit na lang. Punta pa ang tabi, praise the Lord. Ganun po. Jesus is something. Jesus is everything. Madami po siya dito. Pag nadadala ako ng banal na espiritu, hindi ko na to yung outline natin. Diba? Dito talaga sa ano na to, madaming names si Jesus. Ibig sabihin, siya yan. Madaming itinerm sa kanya. Kundi siya yan. At I want you to discover it for yourself para kayo magbasa. Now, he is the eternal high priest in the order of Melchizedek, which is the priest of God, or the high priest of God. Nang hindi sa lahi ni Abraham. Ano pa? He is the divine human prophet. He is the priest, the high priest, the king, and the God. No, he's the God. Sabi nga he is the true God in eternal life. Yes, sa first John. At siya rin yung full human that can understand us and can bear with us and who bore our iniquities and infirmities. Sino ba yung sumalo ng lahat ng ating kasalanan at sakit? Si Jesus din po yun. Madami po. We will discover as you read the ilang chapters po, 13 chapters of the Hebrews, discover who Jesus is. Tingnan mo dyan. Underline nyo yan, tapos lagyan mo no, Jesus, in the book of Hebrews, yan, lagyan mo. Una-una, ay, nangusapan Diyos ang magitan ng Diyos. Ay, si Jesus ko sabi, no, dahil sabi ng Diyos sa akin. O, sinasabi o Father in heaven, sa magitan ni Jesus, ano po sinasabi niya sa akin? Ito lang. As the mediator, Lord. Sabi na, kaupo sa kanan ng Diyos, taga-bulungan. Kaya kung mali, kung ang bubulong ni Jesus kay God, sabi niya, matigas sa ulo niyan. Palasway yan. Hindi gumagalang sa magulang niya. Lumalaban. At saka para yung standby niya, panay laro lang yan ng games. Pwede naman yan. Hindi ko kayo pinaparinggan. Lang yun. Ina-adapt ko lang sa modern way. Pero sa huli, ang sasabihin ni Jesus, pero Lord, akong bahala dyan. Bigyan natin ng konting pitik yan, Lord. Kaya ano, magpipray din yan. Kung bahala. Kasi siya yung taga-salag pa rin. Siya yung medyo sabihin natin siya yung advocate natin. Mediator. Hindi lang yung tagapamagitan, kundi taga-salag din siya ng galit ng Diyos. Kaya lahat ng galit ng Diyos napunta sa Kanya. Kaya huwag natin i-dishonor si Jesus by dishonoring His word and His presence in our lives. And that is the Holy Spirit. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Ama, sa iyong papuri, pagsamba namin, Lord, sa napakadakilang gawa ni Kristo, sambahin ka, purihin ka. Patawarin niyo kami kung na-ignore namin ito, na-neglect namin ito sa buhay namin. Alam ko, ang gusto mong sabihin, we must be careful, always be aware, always be mindful, always that we have Jesus in our lives, that we have God in our lives, that we have the Holy Spirit in our lives, who is guiding us, at minsan na-ignore namin yan, kaya patawarin niyo kami. And as we continue, Lord, I pray that everyone will surrender completely. And we surrender, Lord. We surrender to your purpose. We surrender to your very good intention and will for us, for all of us. Kaya salamat po. Purihin ka, dakilang butihing Diyos. Hallelujah. Napakabuti mo sa amin. Sabay ng alam mo. Salamat po sa lahat. Personally, we just want to thank you for understanding us. And of course, for accepting us as who we are. Kung ano kami, tanggap mo kami. At pinabago mo kami araw-araw. Alang-alang sa iyong dakilang gawa at dakilang gawa ni Kristo at alang-alang sa iyong kaharian. Hinahanda mo kami para doon. Kaya patuloy nyo kami binabago, tinuturuan ng tama at
mas tama pa sa isip ng bawat isa. O Lord, thank you, Jesus. You are good, God, the Father in heaven. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It's time to give po. Hallelujah. Tayo magbigay at mag-ika po sa aking Panginoon. Tayo manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong mensahe, na kadakilang mensahe mo na pinarating mo sa iyong mga anak. Ngayon, magong ito, Lord, hallelujah. Lord, salamat po sa aming mamibigay. Bastusan mo po ito, Panginoon, para sa ikalalaganap pa ng inyong salita at kalalaguan ng inyong iglesia, Panginoon. Salamat sa mga trabaho na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat na kahit na wala kami trabaho, Panginoon, salamat at hindi ka nagkulang, hindi ka nagpabaya para sa amin, Lord. Napakabuti mo nga po, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Lord. Hallelujah. At sa mga dito, Panginoon, salamat sa mga bata, Panginoon, natapos ang kanilang first grading, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa mga nag-birthday. Salamat sa mga nagkasakit, Panginoon. Patuloy ang iyong kagalingan. Salamat po sa may bibigay ngayong umagang ito sa inyong papuri at pasasalamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang manalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo tumayo para sa pastoral na prayer. Meron kayong panalangin, patuloy lang natin ito itaas sa Panginoon. And God will, sabi nga, if you ask anything in my name, believe that you have received it and you shall have it. Sa Tagalog, meron kayong panalangin. Ang pangalan ko. Sampalatayanan ng mapapasa iyo at mapapasa iyo. Tama ba yung translation? Tayo manalangin. Father in heaven, we just want to lay everything down to your throne, to your feet, to the base of the cross, Lord Jesus. Lahat po yan, inaalay lang namin sa inyo, pinamamahala namin sa inyo, pinagkakatiwala namin sa inyo, Diyos. Sa akin, bilang pastor, yung mga kapatiran, nataas ko lang sa inyo. At nilalaga ko sa inyo, Panginoon. Lahat ng kapatiran, wala dito, sa ibang bansa, sa kabilang panig ng mundo, o nasa Pilipinas man, o sa dito man sa Montalban, na hindi namin kasama ngayon sa pagsamba. Father, we just lift them up. Lahat po ng pangailangan nila, Lord, iabot mo sa kanila. Cause them to come and pray and call upon them
Father, panalangin ko itong panalangin na ito, magpapaalala sa kanila na pwede silang tumawag sa mangyayari. Kahit na meron silang kasalanan, kahit na meron silang disobedience, kahit na meron silang imperfections. Because Jesus is there with you, Father in heaven. Siya ang naglalagi, siya yung namamanhid sa amin. Siya, Panginoon, na namagitan sa amin. Siya, Panginoon, nag-vouch sa amin na we will be there. We will be there, Lord, dun sa plano niyo sa amin. Sa magitan ng pagkilos niya at pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Kung kami nga, sabi niya, kung totoo nga, ang Espiritu ng Diyos ay nasa inyo. Yan po, may expect namin yan. Kaya, Father, thank you that you will work in and through your every child, your every son and daughter. Panginoon, lahat po yan, ikilusan niyo sapagkat alam niyo kung sino ang inyo, kung sino ang pinagnahanan ng banal na Espiritu. We just leave everything to you, Father. Yung mga kulang sa conviction, kulang sa mercy, kulang sa grace, kulang sa love. Father, shower mo ito sa kanila. Kung ito nga, Panginoon, ang kulang sa kanila. Hindi lang po, more than financial needs, more than anything else in this world, you can provide. More than anything else. So you can provide, Father. Because you are God, our provider, our Jehovah, Jireh. Hallelujah. Glory, glory to Jesus. Salamat po. At pinagpala niyo kami, Panginoon, sa tanghali na ito, Ama. Patawarin niyo yung mga hindi makasunod sa pagsama sa inyo. Patawarin niyo, Panginoon, yung mas inuuna ang iba. Yung patawarin niyo, Panginoon, ang nahihirapan mag-prioritize sa inyo, Diyos. Patawarin niyo kami. O, pakalinisin niyo kami ng banal na dugo ni Cristo. Thank you for understanding. Thank you that you will make a way for everyone of us. Salamat sa mga pinagaling. Salamat sa mga bless nyo na mag-birthday. Salamat sa i-bless nyo na nagtatrabaho at magtatrabaho. Salamat sa bless nyo nag-aaral at nagpapaaral. Salamat sa mga bless nyo, Panginoon, na negosyo at nagbibigay ng bahagi ng kanila mga kinikita sa inyo, Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya salamat po, Panginoon. Glory for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Taas natin kamay. Oh, glory, glory, glory to God, our Father, Yahweh, and to you, Lord Jesus, our Savior, our Christ. Hallelujah. And to the Holy Spirit that dwells among us and in us. Thank you for blessing us. Thank you for answering all our prayers. Thank you for being with us. Thank you, Father, you're showering your blessing in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord at magandang hapon. Ay, tanghali. Ay, ano tayo? Meron pa rin tayong documentation.